Hello guys, good day. I'm back. I'm Bro Yuski. So ngayon, ipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Ngayong taong 2024, mayroon tayong topic. Unang-una, ang itopic po natin yung salitang Biblia. Ang salitang Biblia po, galing po yan sa salitang Greek, no? So ngayon, no, medyo ano na po ang buhok ko, no? So ngayon, nandito po tayo sa North America, no? Nasa loob po tayo ng kabina. So, yung salitang Biblia ay galing sa salitang Greek na ang ibig po sabihin, mga libro. Mga libro na kinasiyan ng Diyos. Inspired book, naglalaman ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa panahon pa lang ng ating propetang Moises, may mga aklat na may Biblia na. Tama? Tama. Kasi may aklat Genesis, Exodus, Leviticus, Number at saka Deuteronomy. Books, mga libro, ibig sabihin Biblia. Now, yan ang ibig sabihin ng Biblia. Inspired book yun sa panahon ni Moises. Hanggang sa namatay si Moises, may mga pumalit na mga propeta ng Diyos, no? Hanggang sa dumating sa panahon ng ating Haring David. Nagsulat din siya, sabi ni David sa kanyang sulat, sa aklat ng mga awit, ito'y isinusulat ukol sa laing susunod. Ibig sabihin, mamatay man ng mga propeta, mayroon silang sinulat sa mga darating na henerasyon, kasi utos po ng ating Panginoong Jesucristo yan. At sa panahon ng ating mga apostol, nasulat po yan sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 37. Sinulat ni Apostol Pablo upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at maaliw sa mga kasulatan. Ayon po yan ni Apostol Pablo sa aklat ng Roman, Kapitulo 15, versikulo 4. Ibig sabihin, sa Biblia lang talaga ang ating basihan about assurance of salvation. Wala na po tayong pagkukunan na ebidensya or tungkol sa kaligtasan. Wala na pong mga libro na dapat natin pagkukunan. Walang ibang mga libro, kundi ang Biblia lamang. Ang Biblia lamang ang pinakamatandang dokumento sa mundo. Hindi na po natin kailangan ang mga kasaysayan ng Roman Catholic, yung mga libro na isinulat ni Joseph Smith, mga libro na isinulat ni Kibuloy, na mga isinulat ng mga Muslim, Hindu, o ano pa mga libro na yan. Hindi natin kailangan yan kasi merong Biblia na isinulat ng mga propeta at ng mga apostol. Ang Biblia, the book of Genesis, na ibig sabihin ng Genesis, pasimula, isinulat ni propetang Moises noong 1513 BC. Walang mas matanda dyan. Ikumpara natin po ang dokumento na sulat ni propetang Moises sa mga sulat ni Muhammad. Lumitaw si Muhammad noong 6th century lamang. Bago pa lamang, nandoon na po ang sulat ni propetang Moises at mga iba-ibang mga propeta gaya ni propetang Isaiah, propetang Emanias, Daniel. At yung mga sulat ng ating apostol o mga apostol gaya ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, Juan, etc. Mas matanda pa po yun sa mga aklat ng Muslim, ni Joseph Smith, ng mga Katoliko. Kasi sinulat ang Book of Matthew noong 41 AD na sa unang siglo. At yung John, Book of John at saka Book of Revelation nasa 90 to 98 AD sa unang siglo. Wala pa pong mga aklat noon na kagaya ng aklat ng mga pinagawakan ni Kaburnok. Sa Biblia lang po tayo magbibis, no? So ngayon, Kaburnok, i-topic po natin nung unang reliyon
na yung kasaysayan sa unang reliyon. Kasi ang reliyon talaga nag-umpisa yan sa Jerusalem. Ayon po kasi sa aklat ng mga apostol, ng mga gawa, sa Kapitulo 8, meron pong inusig si Apostol Pablo dyan, yung hindi pa siya apostol, no? Na membro pa siya ng reliyon ng mga Hudyo. May inusig po si Paul dyan, si Saul, na iglesia sa Jerusalem. Yan po nakalagay sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1. Ang ginawa naman po ng mga reliyon ngayon, kumuha sila ng talata na yon sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1. Inalapat naman doon sa kanilang titulo. Yung title nila, halimbawa, Sabadista, o Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Born Again. Yun daw ang hinusig sa Jerusalem. Mali po yun. Mali po yun, no? So, ano po ang katotohanan? Ang katotohanan nandyan lang din po sa Biblia. Basahin lang po natin isa-isa ang bawat aklat ng mga propeta at mga apostol. Nung isinulat ni Lucas po yung mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1, no? Na inusig ni Saul o ni Pablo yung iglesia sa Jerusalem, no? Mayroon pong kompleto na detalye yan. Mismo po ang nagsulat o ang nag-details po, ang nagsabi, nag-reveal dyan, ay ang ating apostol din na si Pablo. Kung ginawa na siyang apostol ng ating Panginoong Jesucristo, ayon sa sulat ni apostol sa aklat ng Galatia. Ang aklat Galatia po ay isinulat niya noong nasa 50 o 55 AD. No, nasulat ni Apostol Pablo na po bago pa lumitaw ang aklat ng Islam o mga aklat ng Katoliko o mga Hindu. Anong sabi doon sa aklat ng Galatia, Kapitulo 1, versikulo 13? Ang inusig pala, no, kumpletong detalye, nakadetalye talaga sa Biblia na ang inusig pala ni Pablo doon sa iglesia sa Jerusalem ay yung iglesia ng Diyos. Kasi ang kinaaniban po ni Apostol Pablo noon, yung mangungusig pa siya, ay relihon ng mga Hudyo. Therefore, ang umiiral noong unang siglo ay relihon ng mga Hudyo at iglesia ng Diyos yung sa Jerusalem, iglesia sa Jerusalem, na yun ang iglesia ng Diyos, ayon po sa Galatia Kapitulo 1, versikulo 13. Iglesia ng Diyos. Nakuha niyo po ba ng mga tagapanood? Sa Biblia po yan makukuha. Kompleto po, kahit sa physical evidence, kahit sa scientific. No? Kahit si Kaburnok at sa kanyang mga vlogger na nagsasabi ng mga mali o hindi katotohanan, nasulat din yan sa Biblia. Si Kibuloy nasulat sa Biblia, no? Nasulat sa Biblia yan. Alam niyo po saan talata take note yung talata. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, versikulo 24. Maraming magsilitaw ng mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. So yung mga vlogger ngayon ng mga bulaang propeta nagbablog na po, yun sila. Pasok po doon si Kibuloy, pasok po doon si Jose Smith, yung mga pastor. So balikan po natin. Ayon po sa kasaysayan ng Year Founded of Religion, lumitaw ang Roman Catholic Church 3 siglo. Nasa 325 AD. No? Nasa 3 siglo. So yung Muslim naman lumitaw yon sa 6 na siglo. Nagkaroon po sa panahon na yon ng gera. Di ba? Kasi nung lumitaw ang Roman Catholic, di ba, may mga kasaysayan po na bawal ang Biblia basahin, na kailangan ang Biblia nasulat lang sa Latin, no? Kaya may mga pari noon na nagre-rebuild no? Kasi ang una kasing nasulat sa English na aklat ay kanyang sulat po ni Wycliffe,
No, Wycliffe's Bible eh, di ba? 'Yon, na condemn din 'yon. At saka yung pangalawa ay Tyndale Bible, na condemn din 'yon. Mga pari 'yon eh, di ba? Na gusto nila isulat sa English para mabasa din sa English. Ay gusto ng mga Vatican Council ay sa Latin. Pero na-spread pa rin ang mga salita, naisulat pa rin sa ating noong panahon noon, nung kaya ng King James Version, English na, di ba? Hanggang sa ating panahon, nasulat na sa Tagalog, sa Bisaya, nababasa na po natin. So ngayon, meron na pong pinapalitan ng mga translator. Gaya po ng Moffatt's Bible at sa mga Lamsa Bible na ginagamit ng Iglesia ni Cristo, na para ilapat nila yung titulo nila na Iglesia ni Cristo na yung yung inusigda Iglesia sa Jerusalem, Iglesia ni Cristo. Kaya meron silang, kaya yung ibang salin ng Biblia ay pinapalitan nila. Alam nyo, Iglesia ng Diyos yun talaga. Iglesia ng Diyos talaga nababasa sa Biblia. Halos lahat Iglesia ng Diyos. Mababasa yan. Kahit back to original tayo, isinulat po ang Biblia sa Aramaic at saka sa Hebreo or sa Greek. New Testament kasi Greek eh. Diba? Aramaic at saka Greek. Sa Old Testament, Hebreo. Yan po ang mga totoo, yung mga original na yung sinulat. No? Kasi si Pablo kasi at saka si Lucas, may dugong yun, Hudyo-Grego yun. Sinulat nila sa Greek, sa Hebreo. Yung Book of Matthew sa Aramaic, diba? So ngayon kay dumating ang panahon na sinasalin-salin na, diba? Na salin na po sa English, at ano-anong mga lingwahe natin. Nasa Arabic, diba? Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Cebuano, Cebuano, Bisaya. So ngayon, ang totoong iglesia ng Diyos, diba? So ngayon dapat, alam nyo, yung mga apostol, mga ngaral yun, di ba? Kasi umakyat na si Kristo sa langit. Silang binilinan, mga apostol, mga ngaral yun. Ngayon, sinabihan sila sa Mateo 28:19-20, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa, bautismuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Sila yung binilinan, di ba? So nangaral sila sa buong mundo. Si Pablo naman, ginawang ilaw sa mga hintil, apostol siya sa mga hintil. Siya yung nangunguna sa mga hintil. Kasama niya si Bernabe, di ba? Hanggang sa dumating yung parang naghiwalay sila ni Bernabe, di ba? Pero apostol din yun si Bernabe. Nabasa po yan sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 2. Basahin yung istorya dyan. So ngayon, ang pinangaral talaga ni Apostol Pablo, siya yung apostol ng mga hintil, ilaw ng mga hintil, ay Iglesia ng Diyos. Ngayon lang po sa ating panahon na marami ng reliyon, marami ng iba-ibang pangalan. Di ba? Iglesia ng Diyos lang talaga. Iglesia ng Diyos lang, kahit sa Greek pa natin babasahin. Iglesia ng Diyos. So ngayon, bakit dumadami ang reliyon? Alam niyo po, sa unang siglo, may mga reliyon na talaga na namimira. No? Kasi naisulat yan sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 17, na sabi ni Apostol Pablo, hindi kami gaya ng karamihan, hindi, marami talaga, plenty na mga ngaral na namimira lang. Sabi kasi ni Apostol Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Meron na talagang binibusiness na yung salita ng Diyos, namimira lang. Sa panahon pa ni Pablo yan, lalo na po sa ating panahon ngayon. Kasi po mga apostol po ng Diyos, nangaral po sila, walang kinuwang anuman, walang kinuwang pera. Sila pa nga mismo nagpapagaling ng may sakit, nagpapalis ng demonyo, bumubuhay ng patay. Walang bayad. Nasulat po yan sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8. Sa 3 John
1:7 na nangaral po sila, wala silang kinuwang anuman, sila pa mismo nagpapagaling ng may sakit. Kung mayroon lang panahon noon sa mga apostol ng mga malalaking ospital kagaya natin, siguro may ospital sila o libre, walang bayad. Dapat sa ganyan din ang gagawin ng mga pastor, preacher na kiniklaim ang sarili ng mga ngaral ng Diyos daw. Kailangan libre.